Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Game 4 ng Lakers at ng Timberwolves. Wala nang sakit si Luka at back to normal na nga siya mga kaibigan. Another quick start para sa kanya at nagtala siya ng 13 points and 9 points na din sa LeBron dahilan para mabaon ng Lakers ang 5-point lead. Sa second quarter naman ay nagkakatulakan nga sa LeBron at Edwards at talagang matinding pisikalan ng napapanood natin. Mainit pa din nga sa LeBron at Luka. Binubuhat nga nilang opensa ng Lakers. 90% ng scoring ay sa kanila nang gagaling at ganun din nga ang duo ni Julius Randle at Anthony Edwards. Nagliyab nga si Edwards sa mga huling minuto. All-around game ang pinapakita niya kaya naman nabaon naman nila ang 61-58 lead by halftime. 21 points sa si Randle, 19 points si Anthony Edwards. Sa Lakers ay 22 points si LeBron at 21 points naman si Luka Doncic. Sinimulan naman ng Lakers ang third quarter sa isang 14-0 run. Sumagot din ng Timberwolves ng kanilang 9-0 run at muli nangindikit ang game na ito. Nagising na din si Austin Reaves at Rui Hachimura at nabaon nga ng Lakers ang lamang patungo sa fourth quarter. Binigyan din ng siko ni Rudy Gobert sa LeBron na nagresulta sa flagrant foul at gusto na nga ni LeBron sugurin si Gobert mga kaibigan at inawat siya ni Austin Reaves at Coach Redick. Ang fourth quarter ay naging dikit. Sagutan nga ng puntos si Luka at Edwards. Palitan ng puntos ang dalawang team na ito hanggang sa dulo. Hanggang sa uli nga ay nakuha ng Timberwolves ang dikit na panalo sa score na 116-113. 43 points si Anthony Edwards, 25 points si Julius Randle, 38 points si Luka Doncic at 27 points si LeBron James. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Game 4 ng Detroit Pistons at ng New York Knicks. Maigpit ang depensa na pinapakita ng Knicks sa simula ng game. Naipwersa nga nila ang Pistons sa 12 turnovers sa first half at 2 of 16 shooting sa 3-point line. Dahilan kung bakit tumobo kagad sa 16 points ang kanilang lamang. Ganun pa man medyo nagpabaya nga ang Knicks sa dulo ng second quarter at nag-take advantage dito ang Pistons at naibaba nila sa 7 points ang lamang ng Knicks sa halftime sa panguna ni Tobias Harris na nagtala ng 14 points. Sa Knicks naman ay 13 points, 6 rebounds na si Karl Anthony Towns, 12 points, 7 assists si Bronson at 10 points, 7 rebounds si Josh Hart. Sa third quarter naman ay matinding momentum ang pinapakita ng Pistons sa tababaliw ng kanilang mga fans. Nabawi nga nila ang lamang sa panguna ni Cade Cunningham at nabaon din nila ang 9-point lead patungo sa fourth quarter. Nagtamo din ng ankle injury si Jalen Bronson at hindi niya nga ito malagyan ng kahit konting bigat mga kaibigan. Sa fourth quarter ay bumalik pa nga si Jalen Bronson at nagtala siya ng 13 points mga kaibigan at unti-unti nang binababa ang lamang ng Pistons at nakikita nga natin ang dahilan kung bakit siya ang clutch player of the year. Nag-init din si Karl Anthony Towns at gumawa ito ng 7 big points sa last minute at tuluyan na nga nakuha ng New York Knicks ang dikit na panalo sa score ng 94-93. 32 points, 11 assists si Jalen Bronson, 27 points, 9 rebounds si Karl Anthony Towns at 14 points, 10 rebounds, 5 assists and 4 steals Josh Hart. Nasayang naman sa Pistons ang 25 points, 10 rebounds and 10 assists si Cade Cunningham. Ngayon nga ay may pagkakataon ng Knicks na tapusin ang series na ito sa Game 5 sa kanilang bahay.